So hello po sir, ituturo po sa inyo kung paano po i-reconnect and i-configure yung sa tablet niyo po dahil dini-program po siya, yung mga settings niya previously, hindi na po siya mag-a-apply ulit. So una po, pag dito po sa screen sa TS mode, disable TS mode din lang po siya. So power button times 2, then volume up. Lalabas pong ganitong button. So pindutin niyo po exit TS mode. So dito po tayo sa 3 lines, then Android settings. Punta po tayo sa Bluetooth. Connected devices, Bluetooth. So make sure on po siya. Tapos pair new device po tayo. So i-connect po natin siya dun sa inyo pong fax. So sa inyo po, iba pong fax yung lalabas, pero yun i-pair nyo po siya. So sa case po nito, dito po natin yung testing machine. Dito po siya i-pair sa fax 86. So pag may lumabas na ganito, i-pair nyo lang po, allow nyo lang po. Kailangan lalabas po siya dito sa list of pair devices. Next naman po ay yung printer. So pagka alam ko po sa inyo ay Bossy 50 po yung model. So Bossy 50 po yung kukonektan nyo. Pero sa case po nito, itong printer na to ay PT210. So kukonect nyo lang po ulit siya. So check nyo lang po ito. Then type nyo po ay 1234 or 00. Pag golden pair, ulitin nyo lang po siya ulit. Then pwede rin po i-try ay yung 4 na 0. Then check. Okay. Basta kailangan po mag-pair siya. Yan. So sa case nyo po, Bossy 50 po siya. Hindi po siya PT210 dahil ito pong model ng printer na to ay PT210. So pag okay na po, paired na po siya. Balik na po tayo sa debug step ulit. So kung makikita nyo po, yun, Fox 8, connected siya. So kung hindi pa rin po siya connected dito, nalabas ay connecting or offline, ulitin nyo lang po yung pairing. So 3 lines po. Payment module, Bluetooth, then select, then connect nyo, then select para make sure. Tapos i-connect nyo po kung ano yung fax na lalabas dito. So yan, connect nyo lang po. Then kailangan maging connected po siya. Kailangan hindi po siya bibitaw. Pag nabitaw po, wait nyo lang po ng mga ilang seconds para maging stable po siyang connected. So next naman po ay sa printer para matest po yung connection ng printer. 3 lines po tayo. Then printer module. Then Bluetooth, select. Print images, select. Then yung pinair nyo pong Bluetooth kanina. So sa case po nito, yung sinabi ko po PT210, pero sa inyo po ay Bossy 50 po ata yung printer nyo. So testing po natin, connect. Yan. Tapos yung sa inyo pong printer, kailangan mag-print po siya. Sabihin paired na po siya. So yun po, okay na po yung regarding sa Bluetooth connections. So next naman po ay sa Piso Wi-Fi integration. So dun lang po yung kailangan nyo po i-access yung portal po ng inyong admin sa Piso Wi-Fi. So una po muna, i-connect po itong tablet sa Piso Wi-Fi. So para po mangyari yun, punta po tayo sa Android settings. Then apps and notifications. Sa advanced po tayo. Default apps. Then itong home app, press nyo lang po launcher 3. Then back po tayo. Back lang po tayo. Then 3 lines po ulit tayo. Then hanapin po nyo ang close up. So ito po yung may X close up po. Tapos pinutin nyo lang po launcher 3 just once. Tapos kailangan pupunta po kayo sa home screen ng mismong tablet. So next naman po, kukonect po natin yung mismong tablet sa mismong Piso Wi-Fi ng inyong 4-in-1. So punta lang kayo sa settings sir, sa Wi-Fi, tapos connect nyo po yung sa Piso Wi-Fi nyo. So sa case po kasi nito, ang pangalan Piso Wi-Fi dito ay J2A. Pero sa inyo po ata ay Tinamisan Piso Wi-Fi yung pangalan. So connect lang po kayo. So parang isasayin nyo lang po paano po connect sa Piso Wi-Fi. Wait nyo lang po mag-load yung portal. So ito po. So dito, instead na maghuhulog po tayo, hindi po siya gagana dahil naka-integration po yung inyo. Tandaan nyo po itong IP address 10.0.0.142. So tandaan nyo po yan. So standby lang po kayo dito na ganun po muna ang inyong tablet. Buksan nyo po ang inyong cellphone o kung anong device, tapos connect po kayo dun sa same Piso Wi-Fi nyo. So ito, connected to sa G2A. So connectin mo sa G2A po. Kita. Yan, connected. Tapos pag connected na po yan, kung may hulog kayo or wala, punta lang po ulit kayo sa Google Chrome. Then new tab or kung ano mang tab. Tapos i-type niyo po sa URL bar yung admin, yung 10.0.0.1/admin. So
So yan po. Kailangan connected po sa piso wifi bago para po gumamana. Then proceed po kayo. Then lalabas po ito. Tapos login nyo lang po yung inyong username and password. So ang default po admin, tapos password admin, pero change nyo po ata yung password, kaya kung remember nyo pa po, login lang po kayo. So yun, nakalogin na po tayo sa piso wifi ng ating machine. Punta po tayo sa 3 lines, then wifi devices. So sa wifi devices. Sa wifi devices, hanapin nyo po yung same IP ng tablet. So 10.0.0.142. So ito po siya. I-expand nyo lang po yan, press nyo po, then show. Then mag-add session po tayo. Yun po ay para magka-oras po yung tablet ang hindi maghuhulog ng coin. So plus add session. Then gawin nyo lang po sir ay 800 days. Then i-check nyo po yung use global bandwidth para maximum speed ang ma-consume. Tapos save nyo lang po yan. Tapos refresh nyo po to. Yan. Nagka-oras na po siya. So play nyo lang po para ma-consume yung oras. So yun, may connected na yung inyo pong tablet sa piso wifi. So important po to para sa integration. So make sure connected po siya. Back po tayo. So yun, J2A piso wifi. Then balik po tayo sa the Fox Tech. So home screen lang po. Then pinutin nyo po yung the Fox Tech. Yan po. So next naman po yung sa part ng integration, nagagawin ko po ulit kayo dito sa cellphone nyo po. So 3 lines po tayo. Then dito po tayo sa basic network setup po. Dito po basic network setup. Then check nyo po yung show more options. And then dito po pala payment portals, hindi basic network. So punta po kayo sa payment portals, then scroll down po kayo. So sa piso wifi nyo po, assuming setup na po siya. So ito na po siya. Hanapin nyo lang po dito sa payment portal, scroll down po kayo, tapos hanggang makita nyo po yung sub-Bendo security. So dito may nakalagay pong token. So sa inyo po configured na po siya yung sa piso wifi. So itong token na to, sa case na to, yung token to ay ito. Pero sa inyo syempre iba po yan. So dito po tayo sa 3 lines sa tablet ulit. Piso wifi integration. Then itong check nyo lang po yung enable. Yung piso wifi IP address hindi na po yun i-change. Tapos dito po sa sub-Bendo security token, ito pong lumabas na to. So type nyo lang po siya 5 IN 1 STA. Tapos po sa SSID ay syempre yung pangalan po ng piso wifi. Sa case po nito kasi connected tayo sa J2A, kaya yun po yung papangalan natin. Okay, testing connection. Tapos yun, config save po siya dapat. Tapos 3 lines na po tayo. Use mode, classic, select. Then yun, wait lang po natin siya. So dito po, refresh nyo po yung page. Dashboard tayo, then payment portal sa doon. So dito may lalabas dapat na connected, pero dito ay wala pa. Pero mag-testing na po tayo maghulog. So new tab po tayo. Tapos type po natin yung 10.0.0.1 yung wala na pong admin. Enter na po. Then dito po tayo sa payment portal. So pag mag-insert coin po ako, yun, synchronize po siya dapat dito. Pag synchronize na po siya, ibig sabihin okay na po, pwede na po maghulog dito sa machine nyo po. Pag kinancel, kakancel din po to. Pag lumabas na po sa screen yung piso wifi, ibig sabihin okay, integrated na po siya. After po nun, yun na po siya. Thank you po.